Tuluyan magdidikta kung sino ang pwedeng dumaan sa EDSA bus lane. Yan ang paglilinaw ng MMDA matapos ang dalawang insidente ng paglabag na nag-viral kamakailan. Sa kasalukuyang panuntunan, exclusive ang lane para sa mga otorisado na bus, ambulansya, fire truck at kotse na rumeresponde sa emergency. Pinagbibigyan din ng MMDA ang mga marked government vehicles. Ina-announce ko po doon po sa aming mga kasamahan sa pamahalaan, hindi na po pwede ang clearly marked government vehicles sa bus carousel. Starting Monday, i-enforce na po natin. Pero sa bagong memorandum na nilabas ng Transport Department, tanging otorisadong bus, naka-duty na ambulansya, fire truck, kotse ng PNP at service vehicles gamit sa EDSA bus lane ang pwedeng dumaan sa lane. Pero exempted o pagbibigyan ang 5 pinakamataas na opisyal ng bansa para tulungang magampanan ang trabaho nila. Binigyang diin ni Artes na bawal na kahit yung mga red plate na issue ng gobyerno. Kung wala doon sa inilabas ng DOTR na listahan, absolute yan, walang exception. Bawal po. I don't think meron naman pong kalituhan. Yun lang po siguro, minsan nai-intimidate yung ating mga enforcers. Lalong-lalo na po kung may nininame drop or merong sakay na VIP. Humarap naman ngayong araw sa MMDA main office ang dalawang driver ng kotseng nagdawit sa pangalan ni Senator Bong Revilla. Pinakita sila sa enforcer na naka-duty para masiguro na sila talaga ay lumabag. Binigyan ng ticket ang dalawang driver na may multang tig 5,000 piso dahil first offense. Ayon kay Artes, depende na raw kay Senator Revilla kung kakasuhan sila sa paggamit ng pangalan niya. Samantala, nagsimula na ang preventive suspension kay Special Operations Head Bong Nebrija. Sinuspende siya dahil sa paglabag sa data privacy sa paglabas ng pangalan ng nahuli, hindi pagbeberipika ng impormasyon at pagbigay courtesy sa VIP. Malalaman ang magiging parusa kay Nebrija pagkatapos ng investigasyon ng MMDA. Paige Javier, CNN Philippines.